Bilang incentive ng aming Sun Life Unit Manager, dinala niya kami sa isang napakagandang destinasyon, ang Philippine Biodome na makikita sa Manila Ocean Park. Pagpasok pa lang namin sa loob ng Philippine Biodome, agad naming nasilayan ang highlight ng entrance, isang 14-foot saltwater crocodile. Pero ang kakaiba rito, may open tunnel na kasya ang mga bata, kaya pwedeng dumaan sa ilalim ng viewing deck para makita ng malapitan ang crocodile mula sa glass wall. Nakakatuwa kasi habang dumudungaw ka, ramdam mong napakalapit mo sa hayop na dati napapanood lang natin sa TV o documentaries. Safe naman ito at guided ng mga staff para siguradong enjoyable at ligtas ang experience, lalo na sa mga bata. Habang patuloy kaming naglalakad sa open-air trail ng Biodome, napapaligiran kami ng mga berdeng halaman, vertical gardens at makukulay na bulaklak. Ang ambience, parang wala ka sa gitna ng Manila, parang nature park sa ibang bansa. Makikita mo rito ang iba't ibang uri ng halaman, lalo na yung mga napakalalaking mga isda na hindi ko na nakuha ang mga pangalan kung ano man ito. Maraming serye ng mga pintuan kang papasukin dito sa Philippine Biodome at sa bawat pagpasok mo, parang isang bagong adventure ang iyong kakaharapin dahil isang bagong mundo na naman ang iyong makikita. Tulad sa kwarto na ito, mapapansin ang napakaraming mga maliliit na tahanan na tinitirahan ng mga ibon. Mula sa upper deck ay makikita mo sa ibaba ang iba't ibang attraction pang naghihintay na ma-discover sa ating paglilibot. Sa lugar na ito makikita ang Rufous Hornbill na kilala rin bilang kalaw na isa sa mga native birds ng Pilipinas. Makikita din natin ang mga ibon na kulay pula na madalas magdikit-dikit, nag-grooming at mga naglalaro sa sanga. Ito yata yung mga ibon na kung tawagin ay Budgerigars, na maliliit na makukulay na ibon na parang galing sa cartoon. Ang amazing pa, hindi sila mahilap sa tao. Kapag may dumarating na bisita, naririnig mo agad ang ingay ng kasiyahan nila. May huni, may lipad-lipad at kung minsan, dadapo pa ito sa balikat mo. Isa ito sa pinakamasayang part, ang Free Animal Photo Zone. May chance kaming magpa-picture kasama ang mga macaws. Ito ay malalaking parrot na sobrang vibrant ang kulay. Pula, asul, dilaw, super photogenic talaga sila. Hindi Philippine owl na tahimik pero expressive ang mata. Kahit ang mga adventurous magpa-picture, pwedeng-pwede na hawakan at laruin, kausapin ang mga kuwago na ito. Para sa mga bata, may tinatawag silang pink clay soil na parang kinetic sand. Sa kabilang bahagi naman ng dome, masayang-masaya kaming panoorin ng sea lion na todong-todo sa pagpapakitang gilas. May special show din tuwing 3 p.m. kung saan ipinakikilala ang ilan sa mga hayop ng Biodome. Kasama dito yung ibon tulad ng Rufous Hornbill, Philippine Eagle Owl, pati reptiles gaya ng ahas at iguana. Dapat sana mapapanood namin ang Borealis Night, isang light and sound show na inspired ng Aurora Borealis ng mga bansang malapit sa North Pole. Pero ang lakas kasi ng hangin kaya hindi masyadong maganda ang kinalabasan. Sulit na sulit ang araw namin sa Philippine Biodome. Masaya, nakaka-relax at nakaka-inspire lalo na sa aming mga Sun Life advisors. Sa susunod, kayo naman na mag-Philippine Biodome experience ha. Hanggang sa muli, paalam!